Ano ang nangyari sa karir mo bilang beauty queen, bilang lumalaban sa timpalak ng pagandahan? Yung nangyari sa akin yon, maganda yon. Naka-join ako ng Binibining Pilipinas. Na-experience ko maging queen at the night. Ay, yung lalaking may title, may titulo, paanong panliligaw ginawa sa'yo? Huwag kang maingay ha. Naging kayo? Natabihan niya talaga ako. Kami huwag ka na mag-artista. Ako nang bahala sa'yo. Ito ba yung tiga-senato? Papainom ako, Mare. Alam mo, lamig-lamig po sa studio mo, no? Pero naiinitan ako. Masakit, pero ang katotohanan, iniyak ka ng bongga. Saksi po tayo, yung mga panahong tumatawag po si Veronica Beron, nakakausap po natin siya, punong-puno siya ng demanda. Sinundan pa ito ng akusasyon na isa siyang scammer. Dahil nga doon sa natakot daw siya, sabi ko huwag kayong matakot kasi wala naman tayong dapat ikatal. Inaprobahan ako, tas legal ako, binigay ko lahat sa kontrata. Nag-issue sila nun, Mare. Nagkaroon ako ng problema noon yung panahon na yun na nagkademandahan. Matapos magkasiraan kayo ng ilang kaibigan, nagkaroon kayo ng problema at nagkadimandahan. Ano ang sumunod na nangyari sa'yo? Ang lalim ng mga tanong mo, Mare, kinakabahan ako. Hindi ko alam na ganito. Iba ka na, Mare. Napapaiyak mo ako. Diretsay natin, ituwid natin. Kamakailan kasi, nagkaroon kami ng tiyan na makausap dun sa tinutukoy nitong si Veronica Beron na taga-GMA. Total na banggit mo na rin ang GMA, tutukoyin natin. May gusto ka bang ihingi ng paumani, ng sorry? May gusto ka bang ipaliwanag kay Nelson na hanggang ngayon siyempre may kim-kim na galit pa rin. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang hapon, tanghali, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Paulit-ulit, di ba? At paulit-ulit din pa ako magpapasalamat dahil pataas ng pataas ang ating subscribers. I love you talaga. Salamat po. Pero ang tanong, ano na ba ang nangyari sa mga dating sexy actress? Partikular na yung mga artista noong 90s. Isa sa mga pinag-usapan, isa sa gumawa ng pangalan, gumawa ng maraming pelikula. Asa na nga ba ang isang Veronica Beron? At this time, narito sa harap natin si Veronica. Hello! Hello, Mare. Unang sa lahat, thank you, Lord. At sa'yo, Mare, na gines mo ako ulit dito. And hello po sa lahat ng mga fans mo na sumusuporta sa iyong show, sa iyong vlog. Mare, balita ako, nagtatop na one na to, ha? Grabe ka. Nakaka-enjoy ka kasing panoorin. Salamat, Mare. But anyway, marami ang nagtataka, nagtatanong, naghahanap. Way back 1990s, isa ka sa kinilalang beauty queen. Isa ka sa mga naging visible na artista na gumawa ng maraming pelikula. Kumusta ka na? Maraming dumaan, maraming struggles noong mga panahon na yun. Kaya medyo nawala tayo noon. Siyempre, nagnegosyo po tayo. Di ba alam mo yun, Mari, nag-uumpisa tayo noon ng V&B Facial and Body Care ko noon. Tapos nagbi-business kasi more on business ako. Tapos pasulput-sulpun na lang po yung pag-guest ko sa mga radio, sa TV. Nagkaroon tayo ng mga shows last year. Tapos meron din po ako mga guesting na nagkaroon kami ng competition for the parang icon. Kasi Binibining Pilipinas po tayo 1991, candidate tayo doon. So, nag-guest tayo kay Miss Corina Sanchez. 1991, beauty queen ka at ikaw ay sumali sa Binibining Pilipinas po. ano ang nangyari sa karir mo bilang beauty queen, bilang lumalaban sa timpalak ng pagandahan? Naku po, Mare, nung panahon na yun nakaka-proud. Kasi nung panahon namin, nung kasi nag-join ako, ito kwento lang ng konti, parang biglaan lang yun. Meron ako office mate, sa Marina Ayala, sabi niya sa akin, friend, gusto mo bang magsumali sa Binibining Pilipinas? Hala, sabi ko, probinsyana ako, sabi ko. Pati wala akong alam, Mare. Sige na, ano lang to, di. Katuwaan, sabi niya. Pagpasok ko doon, parang una wala. Pero nung nakita ko na yung mga kasabayan ko, bubuksan na naman ko ano nung dyaryo. Ano, ninervous na ako. Sabi ko, totoo na pala ito. Seryoso pala, sabi ko. Out of 100, God is good. Napili tayo, one of the candidates. 35 lang kami noon. Tuwan-tuwa na ako. Tapos tinawagan ko ng mother ko, ang sister ko. Sabi na, bakit ka napunta dyan? Ginagawa mo dyan? Sabi na, paano? Kasi hindi rin nila. Ayun, yung
nung nangyari sa akin yon, maganda yon. Naka-join ako ng Binibining Pilipinas. Na-experience ko maging queen at the night. Kasi parang lahat nun, parang may yaya ka, may ganun. Ang sarap. Tapos po, ang dami na nangyari doon. Nagkaroon ng mga offers. Mondragon ako nun, house model ako ng Mondragon as model. Doon nag-start yung nag-showbiz na tayo. Anong title ang nakuha mo? Actually, nung panahon po yun, wala man ako nakuha kasi nga po hindi ako nakapag-prepare. Dapat po pala, pag umaattend pala, kahit even ngayon, mas matindi pala ang lamanan ngayon. Meron ka ng sponsor, nakapag-prepare ka, ni talent. Wala ako lahat nun. Kasi parang hinila ka lang. Pero happy naman po ako. So, ibig sabihin nakasama ka lang doon sa finalist. Pero wala ka nakuha award. Wala po. At hindi ka rin nilaban para sa ibang bansa. Wala po. Pero alam mo, Mamare, after nun, nakilala natin si Tita Ana Valderrama. Hello. Natuwa siya sa akin. Gusto niya ako i-join ulit nung panahon na yun. Kaya lang hindi na nga po pwede nung panahon na. Kasi nga, may baby na ako noon. Kaya hindi na ako ulit nakasali. Paano naman pumasok sa buhay mo ang showbiz? Okay, yung showbiz po, Mare, nung panahon na nagpunta kasi ako sa isang hospital. Ito yung kwento nun. Si Marivic Giao, manager namin siya ni Criselda Fox. Yan. Ngayon po, pumunta ako sa hospital, yung kasing friend niya may sakit nun. Pinakilala ako ng friend ko. Then, in-offer niya ako kung gusto ko daw mag-showbiz. Una, muse, sabi niya. Muse, sabi ko, okay. Biglang pinictorial na ako ng sexy. Kasi nung panahon naman po natin, hindi mo naitatan, di ba, Mare? Sobrang sexy po natin. After na yun, nagtuloy-tuloy na po na contract ako ng Viva, under Viva po kay Boss Vic. Ano-ano yung mga pelikulang nagawa mo? More on kasi ako, Mare, sexy comedy. Like ang airpot kong astig. Sino Kaya kasama mo doon? si Senator Jinggoy Estrada. Tapos sila Carmina Villaruel. Tapos meron din po akong Boy Tigas. Boy Tigas! Oh. Di ba nakakatawa yung mga tao? Sino ang bida naman doon? Si Willie Revillame. So yun po. Tapos meron din Dr. X. Mio Martinez? Yes, opo. Nakaka-proud mo makakising si Leo Martinez? Of course. Siyempre, icon na yan eh. Tapos napaka-gentle. So, first time ko po Kasi Mari, hindi ako nakikipag-kissing Nag-enjoy scene. ka? Hindi naman. Ikaw naman maintindihan. In-enjoy mo ba? Ha? Of course, enjoy mo na. Hindi. Hindi. Pero napaka-ano po niya, napaka-gentleman. Tapos, ano ko kasi ng scene ko, ako yung mahilig na mommy. May 6 na anak na gusto laging kinakalabit si Mr. Tawa yun yung medyo, yung acting ko medyo naalangan ako. Kasi unti-unti akong tinanggalan ng damit doon, Mare. Hindi naman ako ready pa noon na Nagpa-sexy ka ba ng bonggang-bongga? Actually, the sexy ko lang po yung nakikita tong cleavage, naka-two-piece, naka-pantit, pero ganun lang. Pero never ako nakitaan ng all out. Doon sa doctors, medyo meron silang kasi hindi po ako komportable talaga mag-bold. Hindi po ako against sa mga nag-bold. Okay po yun. Kaya lang ako kasi noon hindi ako komportable talaga, Mare. Hanggang saan yung ginawa mo noon? More on lang po, pa-sexy. Kaya ang lahat ng movies ko nun, Mare, is more on comedy. Tapos may drama. Meron din po tayo mga guesting sa Channel 7. Yung Agila. Ayaw ko, matatandaan niyo na po. Biglang Sibol. Mga nakasin ko dyan, sila Silvia de la Torre. Mga icon, nakakaaway ko dun sa scene. Nagbabalik-taktahan kami, ganun. Si Dolphy. Si Fernando, nakasama Si Fernando mo po dun sa Patas ng Lansangan. ba? nakasama mo si Fernando? Opo, meron kami noon. Leading-leading ka noon? Hindi po, one of the, pero hindi man ako extra. Tapos may international tayong film, Mari, na Anong gawa. pelikula ito? Yung kay Bob Hopkins, yung The Noriega, The God's Favorite. Nakatatlo ko international film. Guesting, ngayon, napakarami ko nun yung, yung Cool Ka Lang. Actually, pinupost ko yon. Sila Joey Marquez, sila yan. Nakakatawa si Dagul. Siguro kung kabataan mo, sasali ka rin sa BMX, sa Viva Max. Grabe yung sexy ko naman. Ang daming nandigaw sa akin. Uy, sino-sino yung mga Ay, naku, wag nandigaw? na lang. Sige na. Wag Sige, na. Gulang mo lang yung isa. Sige na. Sige. Huwag mo sasabihin! Oo, hindi ko sasabihin. Naging kayo? Hindi. Sino pa? Yun. Talaga? Huwag kang maingay ha. Marami na. Kasi hindi naman mabaksang mayabang. Hindi po ako mayabang. Pero hindi ako Mari kasi. Anong ginawa mo? Sabi ko, thank you po. Ganun lang. Ano ginawa mo sa pagtatangka nila? Wala. Sana ko alam ko nun, no? Hindi, joke lang. Hindi po. Hindi talaga, Mari. Kasi may anak ako noon. Married ako nung panahon na yun. Nung sumali ka sa Binibining, may anak Wala ka po. na. Single ako. Nung pumasok ka sa showbiz, may anak ka na. Yes. Kanino yung anak na yun? Sino na pangasawa mo? Businessman po yun. Matagal na yun. Schoolmate ko yun. Yung unang lalaki sa buhay ko. Ay, yung lalaking may title, ayan ha, hindi ko pinangalanan na, may titulo. Paanong panliligaw ginawa sa'yo? Actually, during shooting days namin, syempre, araw naman kita, natabihan niya talaga ako. Kanya,
huwag ka na mag-artista. Ako nang bahala sa'yo. Sabi niya, okay. Sabi ko ganun. Pero hindi ako kumikip. Natakot ako syempre. Hindi naman ako single. Siguro kasi single po ako. Joke lang po. Marami na po sa akin na yung tipong hindi ka pa uuwiin. So doon ka na lang sa tabi nila. Talaga? Ito ba yung tiga-senato? Yun na po, tapos na tayo. Hello! Pero bukod doon sa mga may title, tsaka yung taga-senado, sino pa? Napapainom ako, Mare. Alam mo, lamig-lamig po sa studio mo, no? Pero naiinitan ako. Sino pa? Basta yun na po, mahirap ka na sabihan eh. Si Veronica Biron ay matagal na po nating friend. Siya po ay nagmamay-ari ng isang beauty clinic na matatagpuan sa Recto. At dito po, nagkaroon po siya ng bagong buhay, bagong karanasan, bagong paraiso. Ano ito? Ikaw na magkwento. Para po sa nakakaano sa lahat, si Maring Morley po, malaking tulong sa akin na lumaki at nagkaroon ako ng 13 branches ng, nung panahon po yun ay meron tayo ng VNV, Facial and Body Care. 13 branches. Opo, nag-franchise tayo nun. Ako yung nauna-una nun. Hanggang lumaki yun, kaya lang, nagkaroon siya ng konting slight na concern because nag-ingay yung VNV Facial and Body Care. Una kasi ang pangalan nun, VNV Facial and Body Care. So, nung nag-ingay po siya, pinadalan tayo ng isang cosmetic na international, VNV din yung pangalan niya. Ang ano ko doon, pinadala lahat kasi sa lahat ng mga franchises ko. Siyempre, nangarag. Ako na may nauna sa services, inaprubahan na tayo ng DTI. So, ginawa ko, sabi ko, para wala na lang issue, palitan natin. Hindi ko naman gusto may nahabol yung pangalan ng VMV. Pinangalan ko ng VNV. Doon tayo nagka-problema na yung mga franchises ko, parang nabigay ko naman lahat, okay na eh. Nagkaroon sila ng reason tuloy na wag na ituloy yung contract. Kasi 5 years contract. Dahil nga doon sa natakot daw sila. Sabi ko, huwag kayong matakot kasi wala naman tayong dapat ikatal. Inaprobahan ako, tas legal ako, binigay ko lahat sa kontrata. Nag-issue sila nun, Mari. Nagkaroon ako ng problema nun yung panahon na yun na may kadimandahan. Masakit kasi yun yung nangyari nun, no? Makulay na maraming pain, na ang ayos mong kausap, tapos biglang sabay-sabay sila nagdemanda. 8 yun eh. Meron pa nga time na parang yung sa sobrang sakit, siyempre maapektuhan yung kita ko, plus yung reputasyon ko yun eh. Pangalan ko yun eh. Na nasa 31 floor yata ako noon. Parang gusto mong tumalon nun. Nararamdaman ko kung meron man silang pinagdaanan before. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko, ba't ganun sila? Ganyan-ganyan. Hanggang natapos, kumapit ako sa Panginoon. Siya ang bumubuhay sa akin until now, Mari. Ang buhay ko kasi ngayon maraming ups and downs, up and down. Sa mga nagiging desisyon ko rin kasi. Masakit, pero ang katotohanan, iniyakan ng bongga. Saksi po tayo, yung mga panahong tumatawag po si Veronica Biron, nakakausap po natin siya, punong-puno siya ng demanda. Sinundan pa ito ng akusasyon na isa siyang scammer. Oo, inano nila ako. Sabi ko, hindi ako scammer talaga. Hindi naman totaling inano na scammer. Parang akala nila hindi ako legal na nakigamit ako. Nakiride ako nung panahon na yon sa VNB na yon. Sabi ko, hindi. Ako na una. Kahit tignan nila. It's just so happy. Nagtayo siya ng services. Beauty product siya eh. Made na nga siya eh. Pero bakit niya ako anin? Anong treta niya sa akin? Baby pa yung unang 13 bride. Pero sa Pilipinas kasi ako yung nag-iingay. Ang BNB International. Ano ba yung BNB? BNB Hypoallergenics yun. Tapos yung sa'yo naman? VMV Facial and Body Care. Bakit po siya VNV? Veronica Minda Veron. Kasi po yun yung palayo ko. So, under my name. So, in-apply ko sa DTI, in-approve. Nag-iingay na siya. Biglang si VNV Hypo nagtayo sa isang mall ng services. So, syempre, gusto nila siguro, baka ano rin services. Sabi ko, beauty products. Ako may beauty products. Pero ang nag-recommend tayo ng mga beauty products. Syempre, meron akong sariling chemist at time. Hanggang till now, siya yung gumagawa ng mga beauty products. Maayos siya. Pero, syempre po, VNV is maayos na sila. Mas mahal pa nga sila. Ako, hindi kasi ako mo. Kasi masa ang akin. Gusto ko rin makatulong. And maganda naman talaga. So, yun yung nangyari nun, Mare. Pero marami ang nagsasabi, nag-aakusasyon at dumuduro sa'yo na sinasabing nasayang lang ang pera nilang ininvest nila dyan sa BNB na yan. Hindi ko tutukuyin, Mare. Pero isa sa mga kilala na celebrity sa showbiz na malapit din sa puso ko na ewan ko hanggang ngayon ay galit pa rin yata sa'yo. Okay, totoo po yun na. Sabi ko, hindi ko siya niloko. Saka nasa kanila yung spa. Andun lahat, yung nasa kontrata. Nasa kanya, andun yung product ko. Ano po yung pinagsan yung services?
services, tinrain ko yung mga staff. Kasi ako yung trainer nila eh. Talaga nag-aral naman po ako bilang esthetician, local and abroad talaga. May mga certificates tayo, kumpleto tayo sa mga permits. So, isa siya doon eh. Sabi ko, ba't kayo naniniwala sa ganun? Parang kasi siguro kasi Mare, alam mo yung, syempre pagkakataon na nilang pumawala sa 5 years contract. Yung wag na sila magkaroon ng every month na i-maintain. Kasi syempre, pag business, meron kang i-maintain na products na certain amount na ganito, i-maintain mo. Tapos meron kang royalty fee na napakaliit lang nung panahon na yon. Pero ang kapalit po nung mga yon is yung ako, tututukan kita. Syempre, nag-artista tayo. So, pinopromote ko yun ng libre na. Yun yung package. Kaya nga siya lumaki. Natutulungan mo ako palagi no. Lagi mo inaano sa show mo, Mare. So, kung galit ka man, tama na, be. Ano na po ngayon, 2025 na? Ikaw din, bibigad ng blessing. Pero gusto mong humingi ng sorry. Doon sa mga taong iniisip nila na nasaktan mo sila. Doon sa mga taong iniisip nila na naisahan mo sila. Actually, Mare, no? Salamat, Mare, sa pagkakataon na actually hindi ko na sila naanon. Kasi syempre yung panahon na yung mainit din ang ulo ko. Pinagbibintangan ka ng hindi totoo. Doon ako galit na galit, Mare. Yung hindi totoo. Andyan na nga lahat eh. Hawak nyo na eh. Kayo na ang kumikita din nun. Galing sa puso ko po to. I'm sorry, guys. Lahat kayo, alam nyo yan. Kung baba na ako sa inyo, sorry kung nakasakit ako. And you know what, Mare? After that, nag-pray na ako na okay na. Hindi ko na nilabanan yun eh. Sabi ko, sige na, Lord, tama na po. Okay na. Hindi ko na hinaban yung kontrata. Totoo, may laban ako. Pero sabi ko, tama na lang. Tama. At least nakatulong na ako. Okay na yon. Diretsahin natin, ituwid natin. Kamakailan kasi, nagkaroon kami ng chance na makausap doon sa tinutukoy nitong si Veronica Beron na taga-GMA. Total na banggit mo na rin ang GMA, tutukoyin natin. May gusto ka bang ihingi ng paumani, ng sorry? May gusto ka bang ipaliwanag kay Nelson na hanggang ngayon syempre may kim-kim na galit pa rin? Actually, mabait siya. Napakagaling niyang reporter, Mare. And just so happened that time na siguro nabuyo siya ng something or kung ano man, nadala lang ng mga emosyon ng mga kabataan natin ng panahon na yon. Sorry kung nagkaroon tayo ng misunderstanding that time. Yun po. Nahari nawa mag-cross ulit ng understanding. And ako kasi wala na, Mare. Kasi nilet go ko yung pain na sobrang, kung alam lang nila nangyari sa akin, sobrang gumuho ang mundo mo. Pero okay na po ako kasi God is good. Saka let go. Yun ang turong teaching sa amin sa Wisdom Church of Manila namin ngayon na being a Christian na para mag-overflow ang breakthrough and blessings ni God. Patawarin na yung mga taong nakasakit sa'yo. At patawarin ka rin. Yes, ng mga at taong patawarin. nasaktan. Yes, patawarin nyo na rin po ako kung nakasakit man ako ng panahon na yun. Ano natutunan mo dito? Natutunan ko dito, Mare, no, na lahat ng dapat ng ginagawa natin sa buhay natin, no, is unang-una mo munang kausapin si God. Hingin mo kay Lord. Pag kasi sa Kanya nang galing lahat yan ng ginagawa mo. Tuloy-tuloy yan. Walang problema, walang balaki. Basta kailangan mag-a-agree kay ni Lord na, Lord, ito na ba yun? Diretsyo, Mare. Doon sa mga sama ng loob ng mga kaibigan mo, yung mga taong nagalit Ang sa'yo. lalim ng mga tanong mo, Mare, kinakabahan ako. Hindi ko alam na ganito. Akala ko night lang po. Oh my golly. Iba ka na, Mare. Napapaiyak mo ako. Ayan, totoo po, naiyak talaga. Mukhang magkakaiyakan dito ah. Nilamig ako. Binuhay mo yung nakaraan na binaon na. Di, Mari, kasi kailangan linawin. May mga tao kasing nasaktan na hanggang sa ngayon ay naghahanap ng kasagutan. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Bakit nagkasiraan? Ang tanong ko ito, Mari, matapos magkasiraan kayo ng ilang kaibigan, nagkaroon kayo ng problema at nagkadimandahan, ano ang sumunod na nangyari sa'yo? After po nun, hindi na kami nagkita. Pero tumuloy-tuloy ang buhay ko. Bumangon ako ulit. Noong time na yan, pag ginawa ako, nag-work ako noon, nagtayo ulit. Tapos nag-abroad pa nga ako eh. Alam niyo po, hindi po nag-OFW din ako. Ano trabaho mo? Nagpunta ako sa Dubai. Naging cook ako doon kasi... Ang layo ah, beauty queen artista. Oo, pero Nandito Mare, ka. may reason. May reason Oo, si Lord. ang layo Hintayin mo. ah. Oh, bakit? Kasi umuwi na ako ng Pampanga noon, di ba? May bahay ako doon. Doon yung napunta rin kong bahay. Mare, grabe nangyari sa akin noon. Bumangon talaga ako. Tapos naloko ako noon. Naloko pati din ako sa pera noon. Nawala. May partner ako noon ng panahon na yun na sabi nung staff ko, yung palang income, sa kanya, problema din kami nung panahon na yon. So, umuwi akong Pampanga. Pag uwi ko, alam mo, ang ginawa ko noon para makabang, hindi ako nag-home service ako. Nag-facial ako. Kasi inupay ko yung mga damit ko, yung mga alas ko, pinagbebenta ko para makaipon ulit para maging negosyo ko. Hindi kaya ito buwelta sa isang malinaw na kasabihan, karma? Kung dati, ikaw ang kinaiinisan dahil natangay mo ang kanilang kayamanan, at this time, ikaw naman ang nakuwanan. Masasabi mo bang dumating yung punto na ikaw naman ang nakarma? Actually, Mari, hindi ako naniniwala sa karma.
Pero number one po hindi si Lord ang nagbigay nun. I don't know kung may magre-react po dito. Pero for me po, sa lesson at tinuturo sa amin sa church namin na si God is mahal na mahal tayo. Kaya hindi ako naniniwala sa karma. Yun po yun, para naging leksyon lang sa akin na ako nagkamali Hindi ko kasi siya sinangguni nga kay Lord. Yun yun. Tapos naturuan ako. At yung mga experience na yun, nung una, syempre, napaka-negative. Pero ngayon kung babalik, kaya pala nangyari to sa akin. Ano ang dahilan? Kaya pala nangyari sa akin to. Kaya pala marami nagaling sa akin. Kaya pala ako ay naisahan doon sa pag-abroad ko. Kaya pala. Ano ang kaya pala? Kaya pala nangyari sa akin yun. Tinuruan lang niya ako na piliin yung mga tao sa paligid ko. Tapos nung naging cook ako doon sa Dubai, actually 3 months yun Ngayon, Mari, alam mo nangyari after noon, nagtayo kami ng Momo Korean Egg Drop. Ako yung cook nila noon. Tinatag namin parang head chef. Ako yung gumawa ng mga sauce nung nag-uumpisa kami. Pero bago natin pag-usapan yung Momo na yan, balikan muli natin yung nakaraan. Pinag-awayan ang mga beauty product. Pinag-awayan ang salon at ang pera. Kumusta na ang mga salon? Nagsarado ba? Kumusta na siya? After po nagsara silang lahat, di nila na-maintain. Akala kasi nila na ganun lang kadali. Kasi ako nung time na nagtayo, talagang tuloy-tuloy yun. Yun, nung after nagkaroon ng issue yun, nagsara na silang lahat. Sila yung nawalan. I don't know yung iba kung natuloy pa, hindi ko na po alam. Pero halos wala na. Mare, ewan ko kung patatawarin mo ako dito sa bibitawan kong salita. Ewan ko kung ano ang mararamdaman mo sa akin dito bilang kaibigan. Isang lihim, isang kwento na nakapinig ng kahapon. Bubuksan ko ngayon. Nalataran tuloy ako, Mare. Nahulog na yung takip. Nakakatakot naman. Wala nang ganyan, no? Mare, maraming nanonood sa akin. No? Yung magka-business nito nito, anytime magbibili na sa akin ng mga Ingat po tayo. Mare, negosyante po ako. Sa larangan ng pag-ibig, matagal na sarado ang puso ni Veronica Beron. Pero minsan isang panahon sa kanyang buhay, umibig siya sa masasabi natin kapwa niya. Isang pagmamahal. Na bata. Kasing edad ko. Tumatawag po yung... Tinitigil ako. Mare, may tumatawag yung Grab. Andiyan na po yung momo niya. Sumula na sa baba. Kinatatat. Tumatawag. Mare, ganda mo. Kasi naman, magkaibigan po kami dito, kaya marami akong alam. Kasi nung panahon na yun, maraming bata. Until now, maraming bata pa rin. Kumusta na siya? Ano ang nangyari sa relasyon niyo? Actually, wala. Hindi talaga nag-work hard for that. Hindi na yun yung tamang tahakin ng mga bagay-bagay na ngayon, single ang beauty ko. Man. Ang hirap din pala nung panahon, dumaan din tayo na nagmahal ka na binigay mo lahat. Kaya nga, naloko tayo na pati pera natin na tayo ng someone. Pinagkatiwala mo lahat sa kanya. Lahat kasi yun, may proseso kaya pala ko na pagdadaanan. Pinatitibay lang ako ni Lord talaga. Pinatibay ka, pero iniyakan mo nung kinuha ang kotse sa'yo. Oo, Mare. Alam ko. Alam mo pa pala yan. Napaupat ang... Alam mo, Mare, ba na? No. Pinagpabisan ka? Oo, Mare, tapos nanlamig ako. Hindi ko akalain ganun. Hindi mo man lang ako nabigyan ng feedback. Hindi, yung panahon po, yung kasi syempre, hindi kasi ako marunong mag-drive until now. So yung coaching yun, kinuha niya yun. Tapos nung pinuntahan ko siya, ayaw yung bigay. Ginawa ko, pinakuha ko doon sa friend ko, din-drive namin. Akin naman yun May pag-ibig ka ba ngayon? May love ka ba ngayon? May karelasyon ka ba ngayon? Honestly, wala po ngayon. Diba? Wala akong karelasyon. Ang relasyon ko ngayon talagang si Lord lang. Wala. Tapos napaka-kontento. Sabi mo nga, tingnan nyo naman. Walang stress. Masayang-masaya ako ngayon. Siya lang. Tapos ang ganda ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Ayan, yung Momo, na-maintain yung Momo Korean Egg Drop natin. Yun, yung blessing ni God, sunod-sunod. Isa pa rin sa mga kaibigan ko si Rosana Roses, bukod dito sa kaharap ko ngayon. Si Rosana Roses, nagmahal sa isang lesbian. Ewan ko ba mga kaibigan ko, parang lagi nagmamahal ng lesbian. Bata ang minahal ko. Bata lang. At si masaya naman siya. Irespeto natin si Rosana. Talagang open si Rosana. Oo nga. Open si Rosana. Oo nga, oo. Question ko ito. Tinititigil nila sa mata. Christian po ako. Sabi dyan. I-cut mo to. Tawan-tawa. Enjoy kayo. Nag-enjoy ko yung mga ano. Oo. Ang isa sa mga pinanghinayangan ni Veronica Beron, sa madalas naming kwentuhan, ay nakakaroon siya ng feeling guilty dahil hindi niya madalas nabibigyan ng panahon ang kanyang anak. Mas nabibigyan niya ng prioridad ang business at ang pagkita. Mare, masasabi mo bang isa ito sa mga naging kasalanan mo? Yan! Nakakainis ko!
niya mapapayip. Siyempre, hindi, nung panahon kasi yun, totoo yun, nagkaroon ako ng guilty. Kasi hindi ko siya naalagaan nung panahon na yun. Kasi nga, nabisi ako sa trabaho, na-enjoy kong out of town. Although nung bata siya, weekly nakukuha ko siya nung panahon na nilalabas ko siya. Kasama ko siya pag nag-out of town kami. Kailan hindi siya lumaki sa akin kasi nga kinuha siya sa akin. Kasi nga sabi niya, mami, dito na lang ako. Sabi ko, okay. Pero nagkikita naman kayo. Yung ano ko lang doon na, minsan pag may okasyon, hindi mo siya nakakasama. Nakakaano naman. Hindi mo siya nakakasama, siyempre yun. Pero, nung bata siya, hindi everyday, yun lang medyo naging ano ko noon na focus. Which is hindi tama nga. Tapos nawala din naman pala yung pinag-focusan mo ng panahon na yun. So ngayon bumawi ako. Nagkikita naman kami ngayon ng anak ko. Kaya malaki na siya. Tatrabaho na nga pa yung anak ko. Mas busy pa nga sa akin. Tuwing magkikita kami, siya na nagtitreat sa akin, nakaka-prank. Thank God lang and thank you anak. Hindi siya nagtanim ng galit sa akin nung panahon ng kabataan. Kasi in-explain ko naman sa kanya. Tinanong ko siya, gusto mo ba sa akin? Kamusta ka anak? Hindi ka ba nagalit nung naghiwalay kami ng father mo? Ang sagot niya, alam mo, napaka-mature. Mami, may kanya-kanya naman kayong buhay. Matatanda na kayo. Alam niyo na yun. Sabi niya. Anak, sorry ha. Sabi, nag-sorry ako. Pero okay na siya. Isang tanda ko pa rin, kwentuhan na magkaibigan. Sa isang sulok, umiiyak si Veronica. Sobrang namimiss niya ang anak niya, lalo na pag may sakit, itinatawag sa kanya na hindi niya mapuntahan. Si Veronica po ay napakahusay magluto. At ang isa sa mga iniiyak niya, hindi niya napapaglutuan ang anak niya. Veronica. Magpapayak ko. Actually, nung panahon nung nandun ako sa kanila, hindi pa kami hiwalay ng father niya, is, luluto talaga ako. Alam nga ng anak ko, ano favorite ko. Pero nung lumalaki, of course, hindi na. Parang, actually, ni-invite ko siya sa bahay, sa condo. Tapos sabi niya, sige mami, punta ko. Of course, maano din na, bilang ina, syempre, na, actually, nung panahon na yun, nakikita ko sila, yung mga friends ko, kasama yung mga anak nila. Syempre, may kasamang inggit nung panahon na yun. Kahit paano, mari ngayon, nakabawi na ako. Ilang taon na ba yung anak mo? Anong pangalan? Nailo, 30, magta-31 30 na na, ngayon. tagal na Oo. pala. Ano, no? Bata pa siya nung hindi kami nagkikita palagi. Pero nag-weekends lang kami nagkikita no. Kumusta na si Nilo? Ako na okay siya. May girlfriend na anak ko. Gwapo. Actually, nung una nga, pinapasok ko ng mga artista noong panahon, nung bata-bata pa siya. Kasi marunong kumanta siya noon, nagigitara siya noon. Lahat ng gusto niya, binili ka mga drums, lahat. Kaso hindi siya pinayagan. Bilang isang ina, aminado ka bang nagkaroon ka ng malaking pagkukulang sa anak mo? At sa paanong paraan, ginamot mo ang sama ng loob niya sa'yo? Actually, napakalalim nun na. Nakasakit ka talaga. No? The fact na iniwanan mo siya. Na nung noon dati, binabalik doon. Sana hindi ko na rin. Parang naging makasarili yata ako noon na. Kasi nung panahon na nag-asawa kasi ako, Mari, mahal na mahal kay father niya. Kaya lang kasi, nung panahon na yun, syempre, paumpisa pa lang ako nag-model. Kaso mo nga na, buntis tayo noon, pinakasal. For 11 years. Ano pangalan ng asawa mo ito? Pangalanan mo lang R. At magbibigay ba ng sustensyon? Nasa kanya yung anak ko eh. Yung bata, nasa'yo. Tapos, nung magkaedad na, Noong mga 8 years, kinuha nila. Actually, yung panahon ng mga 8 years old, doon na parang doon ako naghiwalay kami. Kinuha ko yun. Ako, drama yun. Tinakas ko yun. Parang movie na hinabol niya. Hanggang sabi nung anak ko, kinuha sa mami, doon na lang siya. Kasi nga meron siyang lola doon. Ayaw niya masaktan. Sige anak. Pero gusto ko siyang kunin nung panahon. Siyempre, ayoko rin na maano yung anak ko na. Binawian ko siya naman. Lagi, ang bawi ko naman sa kanya. Kaya ko kasi panahon na yun. Pag weekends after this, kukunin ko. Sa lahat ng gusto niya, binibigay ko. Tapos, I know, hindi sa akala mo is financially na hindi dapat. Hanggang tinatawag-tawagan ko na siya, mini-message ko na siya. Ganon, yun yung ano ko sa akin, bawi ko na sa kanya. Thank God talaga, lumaking napakabait ng anak ko. At yun lang pinasasalamatan ko, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Naintindihan niya kung anong rason. anong feeling ng isang inang may mabuting anak? Masaya. Ibig sabihin na napalaki namin siyang tama. Ano naman ang feeling ng isang ina na nagkaroon ng kasalanan sa anak? Masakit. Sobrang nagkakasala. Siyempre, of all people, anak mo pa yung nasaktan mo. Kaya nga sabi ko, kaya pinagpipray ko yun na maintindihan niya. And thank you talaga na intindihan niya. Veronica, ikaw ay ang babae, bumagsak, bumangon. Sa pagkakataong ito, bumabangon ka. Sa paraang ano? Unang-una, Mare, paano ako nakakabangon ngayon? Actually, sa ibang mga pinagdaanan natin, alam ko mas may malalalim pang dumaan sa buhay na ako kasi number one, kinapitan ko. Lalong-lalong lumalalim ng lumalalim. Alam mo, Mare, nung time na nagkakaroon ako ng malalalim na problema, lalo nung past 2 years ago rin, hindi ko naintindihan, parang laging sabayan nagkasanegosyo ko, tapos yung pag-ibig ko, nagkakaproblema ako noon. Pero after nun, Mare, alam mo, instead na, di ba dati, lasing ka. Pero ngayon, Mare, alam mo, ang kinapitan ko, si Lord, nag-pray, kaya lumalim na. Tapos ngayon, sabi ko, okay na.
Ayun, kaya nakakabangon ako ngayon. Si Lord nakakatuwa talaga. Pinipray natin, andyan na Lord, magkapera na ako, ganyan. Yung pala, andyan na yan. Bibigyan ka ng someone, yun yung opportunity na ikaw na lang ang mag-uwi. Tapos kausapin mo siya. Yun. Tapos, ang swerte ko sa mga friends ko, favor ang binibigay last year sa akin ni Lord. Binibigyan na naman ng favor until now. Yung mga ganon. Never ever kang pinabayaan ni Lord. Binusog ka ni Lord. Yes. At this time, bubusugin naman namin kayo. At dahil bubusugin tayo, Ito po yung isa sa binigay na negosyo sa atin ni Lord. Pina-franchise natin to. Meron na po kaming 12 o 13 branches. Meron tayong 5 sa USA. Pag nagawi po kayo sa MOA, meron tayo dyan. Tapos meron tayo sa Uptown Mall. Tapos meron tayo SM Fairview, SM Marilao. Meron tayo sa Batangas. Tapos Marikina po, main branch namin. Yung puntahan nyo po, napaka... saan sila may pwedeng place pa. mag-inquire? Puntahan nyo lang po yung page namin sa Ay, Momo Korean Egg Trap. Ano naman to? Oh, yan. O, di ba? Ang daming blessing ni God. Ito po, Mare. Ito yung bago natin binigay na negosyo. Actually, Mare, ito. Ito talaga with the blessing of God. Alam ba? Nauna na to, 2017 pa po ang worldwide, yung Pumbardi. Ang ano nito, Mare, si Maritoni Fernandez. Siya yung nagsasupply dito. Alam naman natin si Maritoni nung panahon, nung 30 years old, nagkaroon siya ng cancer. Parang dying na siya, stage 4 na. Parang sabihin, hopeless na ganyan. Siyempre, hindi sumuko si Maritoni. Nag-seek siya ng help. Tapos nakita niya pa yung Pumbardi. Ano na bang complete from beauty product to ano? Actually, wala naman po. Iba-iba naman tayong ano dyan eh. At least yung beauty products ko, andyan pa rin. Marami pa rin sumusuporta, umu-order sa atin doon. Kaya lang hindi na siya yung nakafocus na ano. Pero andyan siya. Itong barley po natin kasi ngayon, ito naman yung bago ngayon. Ang maganda lang po, Mari, kasi pag nagbi-business pala talaga, ide-delegate mo na para ikaw makamove ka na. So, ito pong I Am Worldwide is food din naman siya. Nag-relate siya sa atin, ano. Pero health po siya talaga. Bago natin to kinuwang negosyo, Mari, ininom ko muna kasi to. Ininom ng mother ko. Although marami na po talagang testimonies na nakakagaling to ng, yan, una-una si Maritoni Fernandez, na akala mo hindi din ba nga daw magkakanak, nag-chemo na siya. Nagka-baby pa siya, di ba? Ngayon, healthy. Tapos meron po yung mga diabetic, nag-i-insulin na, stroke, heart attack, lahat po halos ng sakit, Mari. Ang maganda po pala dito, wala tong halong kahit na anong chemicals. Paano mo hinaharap ang problema at mga negative? Actually, sa ngayon po, hindi ko na siya tinitig ng problema. Pag nandyan na sila, parang baliwala na lang sila. Kaya yung sinasabi ko, Mari, na pagdadaanan mo lang pala yun, nire-ready ka lang ni Lord. Kaya dumating ulit ang wala na yan. Pag may problema, pray mo siya. Namimiss mo ang showbiz. Actually po, opo. Alam nyo, dapat iba-vlog ko yung pagiging extra. Nag-extra ako, tinry ko nung huli. Isa ako sa Ninang. Grabe pala, ang hirap pala mag-try ng extra, Mari, ha? Kawawa pala. Na-imagine, tatawagan ka na alas 3 ng madaling araw. Isang umaga, alas 11 na, tapos nandun lang sila, wala silang place katulad nung artista tayo na. Siyempre, nung panahon na may sarili kang kwarto, malamig. Sila, wala sa ko. Ganito pala buhay niyo. At least na-experience ko, Mari. Ang hirap. Ang daming pinagdaanan sa buhay. Masalimuot, masaya, malungkot, maraming iniyak, pero mas marami ngayon ang hinahalakha. Iyan, si Veronica Biron. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Mari. Thank you. I love you. Kahit pinayak mo ko. Nakakagigil ka. Pero I love you so much, Mari, for supporting me. At eto na umpisa ang pagbabalik ni Veronica Veron. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo, sa panonood nyo sa aming programa. Paulit-ulit ko pong sinasabi, makatotohanan, realidad, kwentong tapat para sa ating vlog. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.